Hi, Happy New Year! Bagong taon tayo ay magbagong buhay upang sumagana. Leviticus 26 verse 5, sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Sa Holy Bible, maraming beses nating mababasa ang mga pagpapala ng Diyos. Sa Holy Bible, sinasabi na ang Diyos ay saganang magbigay and God loves to bless His people. Okay, may ilan akong verses na ibabahagi sa inyo tungkol sa mga pangakong pagpapala ng Diyos. Leviticus 26 verse 3 to 5, sinabi ng Panginoon na kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang mga utos ko, uulan sa kapanahunan at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy. Ano pat nakaraan na ang pitasan ng prutas at taniman na uli, ay gumigiik pa rin kayo, sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Deuteronomy 11 verse 13, sinabi ni Moses na, kaya sundin ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Kung magkagayon, pauulanan niya sa kapanahunan ang lupang iyon at mananagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Pananatilihin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga hayop upang kayo'y managana sa lahat ng bagay. Proverbs 3 verse 9, ang Panginoon ay handugan mo ng kayamanan. Ang Panginoon ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa Kanya ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw or overflowing. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Okay, itong mga pagpapalang ito ay madalas kong sabihin sa aking sarili. Madalas ko itong basahin sa aking sarili sapagkat kung ano ang sinasabi natin palagi ay mangyayari ito sa atin in the future, whether it's positive or negative. Kaya't manalig tayo sa Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi ito na bumabalik sa Kanya. Kapag sinabi ng Diyos, tiyak itong mangyayari. Sinasabi sa Isaiah 55 verse 10 to 11 na ang ulan at niebe paglagpak sa lupa ay di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at nagiging pandilig. Kaya't may pagkain at butil na panghasik. Gayon din ang salita ng Diyos, magaganap nito ang lahat niyang nasa or desire. Okay, ang mga pangakong pagpapalang ito, hindi lamang ito para sa mga Israelita, kundi para rin ito sa ating lahat, sapagkat isa lamang ang Diyos at Ama nating lahat, ayon sa Ephesians 4 verse 6. Isa lamang ang Diyos nating lahat at ang Diyos ang nagpapala sa ating lahat. Okay, sa Leviticus 26 verse 3 to 5, sinasabi na kung susundin nila ang mga utos ng Diyos, uulan sa kapanahunan. Ang ulan sa panahon nila ay napakahalaga. Ito ay blessing. Dahil ang hanap buhay ng mga tao noon ay pagsasaka lamang. Uulan sa kapanahunan, sumalalaman natin na hindi lamang iisang tao ang pinagpapala ng Diyos, kundi pinagpapala niyang lahat, sapagkat ang ulan ay para sa buong lupain. Okay, sinasabi din dito sa Leviticus 26 verse 3 to 5 na ano pat nakaraan na or tapos na ang pitasan ng prutas at taniman na uli ay gumigiik or nag-harvest pa rin sila. So sa panahon natin, hindi naman tayo lahat farmer. So sa atin naman, hindi pa ubos ang sinahod natin nung nakaraang sahod, ay sumasahod na naman tayo. Sa Proverbs 3 verse 9, sinasabi naman na kamalig mo'y lagi nang aapaw. Sa panahon nila, kamalig ang kanilang imbakan. Sa panahon naman natin, bangko ang imbakan natin. Ang bank account natin ay laging aapaw or overflowing. At sinasabi din na ang kanilang mga sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Sa atin naman, ang ating pantries, ang ating mga cabinet at mga lalagyan ng pagkain ay hindi mauubusan o matutuyuan. So, ang kondisyon upang pagpalain tayo ng Diyos ng gayon ay sundin natin ang kanyang mga utos. Handugan natin siya, bahagi ng ating kayamanan. Kayamanan ay ang ating kinikita, ang ating sweldo. Sa New Testament, sinasabi sa atin na magbigay tayo sa abot ng ating makakaya. Okay, sa Old Testament, pinagpala ng Diyos ang mga tao ng pagkain at inumin. Ito yung mga material na bagay. Pinagpala sila ng mga pangangailangan sa buhay. Sa Old Testament, pinagpala sila ng sagana ng Diyos ng mga bagay tulad ni King Solomon. Si King Solomon ay napakayaman, pinagpala siya ng
mga material na bagay, ang kanyang cup na iniinuman ay gold ayon sa kasulatan. Sa New Testament naman, pinagpala tayo ng Diyos ng mga bagay na spiritual. So, ang tao ay pinagpala na ng Diyos noon pa ng mga material na bagay at pinagpala naman ngayon ng mga spiritual na bagay. Dahil sa New Testament, natanggap natin ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Natanggap natin ang kaligtasan, ang masaganang habag ng Diyos sa pamamagitan ng ginawang pag-sacrifice ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Sinasabi sa John 1 verse 16 to 17 na dahil si Jesus Christ ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob, blessings or gift, sapagkat ibinigay ang kautusan kay Moses, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang pag-ibig or ang habag at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesus Christ. So sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan na ibinigay kay Moses, ay pinagpala ng Diyos ang mga tao ng mga bagay na material ayon sa kasulatan. Ngunit dumating ang mga pagpapalang pang-espiritual sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ito'y dahil sa ginawa ng Panginoon sa cross para sa atin. Dahil dito'y natanggap natin ang Espiritu Santo na naging bunga ng labor or paghihirap ng Panginoon sa cross. Sinasabi sa Romans 5 verse 5 na hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. So, manalig tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Sundin natin ang kanyang kalooban sapagkat tanging ang Diyos lamang ang nagkakaloob sa atin ng ating pangangailangan, both spiritual and temporal or material. At huwag tayong susuko sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng tagdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo susuko. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Galatians 6 verse 9.